Okay, magandang araw. Mayroon naman tayong trending na balita sa social media. Okay, nagmamahal na ang mga bilihin pero ang administrasyong ito puro band-aid solution. O di ba? Ang lupit ng mga tanungan ni Professor Malendog Oy. O di ba? So pakinggan natin to guys dahil napakalupit ng mga banat nito na dapat nating malaman dahil sa dami-dami ng problema. Inuuna si Mayor Goo, inuuna si Duterte, inuuna si Pastor Apollo si Kibuloy, inuuna ang TOJC, inuuna ang SMNI. Sa dami-dami ng malalaking problema, ayon sa survey, hindi naman yun ang pinoproblema nila, kundi nagmamahal ng mga basic needs. Diba? Katulad ng mga kuryente, tubig, mga pangunahing pagkain, mga pangunahing bilihin, gasolina. So ito guys, pakinggan natin para malaman natin yung mga totoong problema sa ating bayan. Dito muna tayo, Prof, sa national problem kasi masyado silang nakatutok sa mga Duterte at sa mga kay Pastor Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ at kung ano pa. Lumalabas po sa survey ng Pulse Asia na wala po doon ang main concern ng taong bayan kay Mayor Alice Guo. Sa mga Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ, sa SMNI at yung mga panggigipit nila. Ang gusto ng taong bayan, after 2 years, solusyon tumataas pa eh. Nakakakuha pa ng maraming mga boto mula sa taong bayan. Ang concern nila, patungkol po sa kanilang yung malapit sa kanilang sikmura, kagaya nitong presyo ng mga bilihin. Itong problema sa ekonomiya natin. Gusto nilang na mapababa yung kahirapan, paglaban sa graft and corruption sa gobyerno. Ito ba'y patunay na mali-mali ang polisiya na ginagawa ng ating kasalukuyang administrasyon? Oo naman. Kung titignan mo nga, urgent national concern ng mga Pinoy, inflation is 72%. In terms of yung kumbaga pinili niya na isa sa national concern. Yung mababang sahod 44%, kahirapan 32% and going down. Kasama na dyan, I think, yung kriminalidad and equality sa batas. So anong ibig sabihin nito? Yung state of affairs ng bansa, ang condition ng bansa in the last 2 years na nanungkulan si Pangulong BBM, parang hindi nag-improve at nag-worsen pa. Kasi look, inflation 72% out of 100% na na-survey ha. Ang laki niyan, ang taas niyan, that's way beyond 50. So makikita mo talaga na pag sinabi mo kasing inflation, may problema ka sa ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga basic necessity and basic goods mo, mahal. Kaso, mahal sila pero hindi makakope up ang ating mga kababayan kasi ang sweldo mo hindi naman tumataas. Minsan pa nga, dahil nga sa mga nangyayari sa Pilipinas, like for example, may mga problema tayo, especially now, like you have a problem yung sa export natin to China, especially yung mga goods of export sa China, bumababa at minsan hindi na tinatanggap dahil nga sa gitgitan dyan sa South China Sea. So ang nangyayari pa, hindi lang pagbaba ng sweldo yan. It would lead also to retrenchment. Pag sinabi mo retrenchment, nagbabawas ka ng mga manggagawa. Kasi apektado ang industriya. Like for example, yung mga exports natin. Ganun talaga yun. Wala kang magagawa dahil ang negosyo is negosyo. Hindi naman malulugi din kasi ang negosyante. So alam mo, ang daming problema ng bayan at ito'y reflection lang na ibig sabihin na parang ang ano kasi natin, ang iniisip kasi natin during the election na yun nga, mag-i-improve at ang mga promises matutupad. Pero ang nangyayari ngayon, kabaliktaran. Kasi ang lahat ng nasa urgent national concerns ng mga Pinoy sa Pulse Asia Survey June 17 to 24, 2024, these are basic issues. Na basic issues ng bayan. These are services basic services at saka ito yung mga like for example, peace and order. Basic yan sa isang society. Na ibig sabihin sa panahon ni BBM, hindi na a-address at tumataas. Kriminalidad, hiniwalay pa nga
hiniwalay nila ang kapayapaan at kriminalidad. Actually, the two should be together. If you put them together, 13 plus 11%, that's more than 20%. So, ibig sabihin, mataas ang index mo. So, hindi nga maganda ang kalagayan ng bansa. Ang tanong, anong gagawin natin dyan? Diba? Oo. Di ba nag-iikot naman ng ating Pangulo? Marami na nga siyang na-explore na bansa. Parang ano lang si Magellan. Marami na nga siyang napuntahang mga bansa. At alam natin, nang isa sa makakatulong talaga sa atin, lalo na yung isa sa mga hinaing nila na makapag-create ng maraming mga trabaho, magkaroon ng mataas na pasahod, at kumbaga may access sila na income, na pang long term, ay itong mga foreign investment, di ba? So, paano ito marirealize kung dito sa kapitbahay natin, possible na magkakaroon ng crossfire? Paano makakapunta dito yung mga investor na yan? Kaya hindi nakapagtataka na bumaba ang foreign direct investment dito sa ating bansa kung ikukumpara sa unang 2 taon ng Pangulong Rodrigo Duterte and dito sa unang 2 taon ng kasalukuyang administrasyon, Prof. Totoo yan. Kasi, di ba, may report tayong nabasa na parang 64%, if I'm not mistaken, but around more than 60% ng foreign direct or FDI na tinatawag, parang hindi bumaba or walang pumapasok na bagong FDI sa Pilipinas. Mahirap yan kasi kapag ang walang bagong FDI or foreign direct investment or investment for that matter na nag-generate ang bansa natin, ibig sabihin wala kang bagong economic activities. Pero very crucial sa Pilipinas kasi if you really look at the country right now, yun nga, marami kang problema sa ekonomiya, may inflation ka and all, tapos may problema ka even sa employment and underemployment. So kung walang bagong papasok na mga investors sa Pilipinas, mag-worsen lang yan. Kasi yung existing na situation, the only way you can deal with it is one way is pumasok nga ang mga foreign direct investors dyan na malalaki at seryoso at talaga magtatatag ng mga industriya sa Pilipinas. Kasi hindi kasi pwede yung mga hot portfolio lang. Pag hot portfolio kasi, hindi naman yan talaga nag-generate ng industriya at saka very liquid yan, madaling ma-pull out yan kapag nagkagulo. Ang kailangan kasi ng Pilipinas is talagang mga investor na seryoso na magtatayo ng industriya, magtatayo ng opisina dyan, mag-hire ng local population for as their part of their of the industry at saka magiging staff at magtatrabaho sa kanila. Yun yung kailangan ng Pilipinas Kasi yun ang mag-generate ng tinatawag mong employment, income, and to a certain extent will contribute to the economic activity ng bansa. Pero ang tanong nga, tama ka doon, Admar, kasi sinasabi mo nga kanina, paano ka magkakaroon din ng investor kung ang bansa mo ay napiperceive hindi lang sa parang nagigit na siya sa parang napiperceive na gera between superpowers in the region. So, nagigitna ka nga. Dahil nga yung foreign policy ng bansa natin under BBM is masyadong beholden to the United States. Masyadong leaning to the United States. Ang priority is more on defense and military na mga pact and agreements. Makikita naman natin yan. May bago kang RAA with Japan, which is a little the same with BFA. So, ang tanong, kung ganyan ang perception sa'yo ng mga investor sa bansa mo, ganun ang perception nila, tapos at the same time, even yung mga local investor parang ayaw na mag-invest kasi sila nga lumalayas na ng Pilipinas kasi natatakot, anong mangyayari sa bansa mo? Hindi lang yun ang issue Admar at saka Sister Pilita. Isa pang issue sa Pilipinas right now na isa sa mga konsiderasyon ng isang seryosong foreign investor is corruption. Kapag mataas ang index ng corruption sa isang bansa, ang seryoso at honest to goodness na foreign investor will not go to your country. Kasi hindi pa sila nag-uumpisang mag-operate sa bansa mo, gumagastos na silang ng malaki sa corruption. So hindi sila, imbis na sa Pilipinas sila pumunta, maghahanap yan ng ibang bansa sa Southeast Asia na kung saan, hindi ko sinasabing walang corruption, but at least the index is very low. Maganda ang environment, walang napipintong, hindi nakikita na magigit-git sa isang gera at hindi rin nakikita na may political instability sa bansa. So yun Ang nakikita, yun ay ilang factor lang Opo. Marami pang factor. Sa issue ng West Philippine Sea, ang dami, sandamukal yung tagapagsalita.
Sa issue ng inflation at corruption, bakit walang gusto magsalita? Magandang ano yan. Magandang tanong yan. Ito yung pangunahing ng taong bayan. Gusto nila marinig anong plano ninyo. Magandang Diba? tanong yan, Admar. Bakit lahat gusto magsalita sa West Philippine Sea? Nakikisaw-saw lahat. Ang Teveros, ibang mga senador, mga kongresista. Meron pa Hindi silang sila mga- magsalita dun sa mga issue na nandun Meron sa pa silang mga listahan. movement na atin ito o kung ano pa ang gusto nila. Marami sila talagang heavily talaga yung pagka-publicize nito. Pero yung sa problema sa korupsyon, sa problema sa itong inflation, walang gaanong gustong magbigay ng matinong puro band-aid solution. Merong 29 pesos nga bigas pero hindi naman pangkalahatan. 'Di ba? So maraming mga problema. Mas sa bigas na yan kasi ewan ko lang kung totoo ito pero siguro yung ating mga kababayan na nakikinig sa inyo at even kayo sa Sir Pilitan and Mark. Nung isang araw kasi may nakausap akong regular Filipinos na kababayan natin. So kinakausap ko sila, kumusta sa Pilipinas? Mahal pa ba ang bigas? Joke lang ba? Tapos sabi niya, ay naku ma'am, mahal yung bigas. Sabi ko, di ba may mga yung mga mura-mura Kadiwa. daw na nabibili Sa yung mga kadiwa. kadiwa. Sabi nila sa akin, mabaho daw at hindi daw makakain. Di ba Sobrang- sabi naman ng NFA yung mga ibinibenta nilang 29, ito yung mga medyo lumang stock pero pwede pa. Lumang stock pero pwede Oh my pa. God. Delikado may yan sa mga ganun, pwede pa. May pwede pa pala. Oo. Na work. Ma'am, balikan ko itong nabanggit mo na ugnayan, recent na agreement ng Pilipinas at China. Isang editorial ang nilathala sa The Jakarta Post. Okay, actually, share mo rin ito Doon ko rin nabasa basahin ko lang ditong sa editorial board, July 11 ito, no? Ang sinasabi dito, in-quote lang sa The Jakarta Post na editorial, like other ASEAN members, the Philippines has right to protect its sovereignty and interest. Kung pwede natin ma-flash, no? Para at least mabasa din ng ating mga kababayan, masabayan din tayo. Okay. This includes forming a bilateral defense pact as it did with Japan on Monday. Okay, so kumbaga, like other Asian countries, ASEAN countries, meron namang karapatan ang Pilipinas, no? Sabi dito, Japanese Foreign Minister Yuko Kamikawa and Philippine Defense Secretary Gilbert Chodoro inked the reciprocal Access Agreement or RAA in Manila. The Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. witnessed the signing without the attendance of Japanese Prime Minister Fumio Kishida. The Marcos government apparently did not inform or consult fellow ASEAN members about the defense treaty beforehand, which it was supposed to do given the impact of the agreement on the region. The signing had been well anticipated. However, as President Marcos and Prime Minister Kishida had announced the plan in November, neither has there been any initiative from Manila to send a special envoy to brief ASEAN leaders about the new alliance, at least as a matter of diplomatic courtesy. Hindi ito unang beses na meron akong narinig dito na hindi tayo nakikipag-ugnayan. Naalala ko yung pahayag ng isang dating opisyal ng Singapore. Sinabi rin niya nung nag-file tayo sa arbitration, hindi rin kinonsulta yung ASEAN patungkol dito. Yet gusto nila na makisawsaw yung mga ASEAN countries in support sa Pilipinas laban sa China. Pagdating sa diplomasya, sa foreign relations, gaano kahalaga, Prof, na magpasintabi ka naman, magbigay ka naman ng information kasi yung ugnayan ninyo, hindi lang naman kayo ang posibleng maapektuhan yan ASEAN, nandito kayo sa Asian region, ASEAN region. Prof. Very important yun at saka very very telling yung Jakarta Post na editorial yan na opinion piece pero editorial ng Jakarta. Ang Jakarta Post is, gusto ko lang bigyan ng konting background, no. It's one of the biggest media, biggest publication in the whole of Southeast Asia. At very may authoritative ang Jakarta Post. At saka pag ang Jakarta Post ang nagsulat ng ganon, many leaders in Asia, not just Southeast Asia but Asia as a whole, nagbabasa.
nagbabasa niyan. Kasi yan ay galing sa kaibigan ko from the region eh. Hindi Pilipino nagbigay sa akin na pinost ko sa Facebook ko eh. Ang importante na ang isang bansa tulad ng Pilipinas na kapag you enter into an agreement, especially if you belong to a intergovernmental body or tinatawag mong regional organization like ASEAN, na ikonsulta mo o at least kumbaga i-inform mo yung mga ka-member mo dun sa ASEAN kung ano yung mga halimbawa military agreements or defense pact na you will enter to as a form of courtesy. Kasi ang ano kasi dito, ang dynamics kasi, if you really look at the geopolitics behind, anything that we enter into, especially kung ang perception ng isang country tulad ng China is medyo hindi okay at parang feeling nila that is intended or targeted to them, yung klase ng agreement, though sinasabi natin na no, it's not because it's for our own defense, blah blah blah, pero iba ang perception ng isang superpower like China. And then other countries in Southeast Asia will nakikiramdam at nakikita nila na at naiintindihan nila na ang implication nito ganito. Paano na lang kung magkaroon ng military outbreak? Di lahat kami dito damay, hindi naman kami kasali dyan, Pilipinas lang. So yun yung konteksto kasi nang dapat maintindihan. Yung sinasabi lang ng opinion piece na yan na editorial is, before ka mag-move, since you're part of ASEAN, it is but your responsibility, at least out of courtesy and respect, to inform us na mag-i-enter kami nito, you assure us na this will not be a danger and this will not be used. Yung defense pact na yan or yung EDCA basis mo or yung pagpa-file mo ng cases against China in the arbitral, hindi siya magkakaroon ng negative impact on the regional security and stability and peace ng Southeast Asia. Kasi sa Southeast Asia, hindi lang ikaw yung bansa. Kami din ay part ng Southeast Asia. Ano mang mangyari sa'yo in conflict with the rest of the region, apektado kami. Yun ang ibig sabihin ng editorial na yan. So right now, kung titignan mo, ang mga countries in Southeast Asia, especially on the side of Indonesia, even Malaysia is very strong also, vocal din sila and criticizing us. Sinasabi nila na hindi sila nag-agree sa Pilipinas. And to certain extent, if you really put it on the extreme, parang sinasabi nila, if nagkaroon ng bakbakan dyan, sisisihin namin ang Pilipinas. Kasi you're going against what's supposed to be the trend. And also, parang yung article sa baba, sa pinaka-last na paragraph, may sinasabi siya na there is parang nag-sign kasi tayo ng ng parang declaration at agreement na mag-a-accede tayo sa ASEAN. At may pag nag-sign tayo dyan, ibig sabihin, we follow all the rules and regulation or whatever man the principle na pinopromote ng ASEAN. So kung hindi mo pina-follow yun at hindi ka nag-a-abide nun, parang sinasabi mo, you violate the ASEAN spirit or the ASEAN principle. So yun ang sinasabi niya, it's not good for us. Why? Because ang bansa natin, kung hindi natin i-calibrate ang mga ganito nating mga palisiya, especially when it comes to foreign policy and international relation, darating ang panahon na maa-isolate tayo even within our own region, which is Southeast Asia or sub-region ng Asia. Pag na-isolate ka, it will impact on many things. Ekonomiya is one thing. Kasi no country will ever deal with you economically or even other kind of relationship kung nakikita nila na you are danger to them or you are a danger to the region to a greater extent. Magsasuffer din ang tinatawag nating foreign policy with them. And probably, there may be a move, if talagang nag-intensify, naging extreme, that probably some countries will say, okay, maybe this country should not anymore be part of this group or ASEAN precisely because it is becoming a danger to the region. And ano yan extreme yan, parang futuristic na scenario yan. So ngayon, may ganong sentimento kasi ang ating mga karatig na bansa na nasa Southeast Asia, na para bang, ano bang ginagawa ng Pilipinas? Bakit nag-move ka on your own? When in fact, dapat, i-consult mo naman kami. Kasi kung anong mangyari sa'yo, makipagbakbakan ka sa China, apektado kami. Kahit na anong sabihin mo, apektado kami. And all of us will suffer. So yun yung message For the first time na observe, ito sa Jakarta Post, kasi usually ang mga ASEAN countries, mayroon silang tinatawag na code of conduct. Yung code of conduct ay pagsabi, behavior ba, na you will not criticize
another member country ng ASEAN publicly. Usually hindi ganon ang ano ng mga member countries. Kung magki-criticize man sila or magsasabi sila na sa Pilipinas parang ganito ka. Very private yan or within closed door yan. Hindi yan usually public. It seems like the countries in Southeast Asia except the Philippines ay medyo naiirita na sa atin. Napuno Kasi na. public na yan eh. Napuno. Publicly na yan eh. Usually hindi nagki-criticize ang ASEAN countries and even ASEAN publicly sa kanyang member countries. Kung may mga gitgitan man, puro public, puro private yan at saka backdoor or di kaya closed door. Pero ngayon makita mo editorial ng Jakarta Post. So ibig sabihin, parang umiinit na, naiirita na sa atin ng ating mga karating na bansa. Oo, basahin ko lang itong last two paragraph. Page, oo. Okay. Interesting Ang yung sabi last dito, page. ASEAN's passivity will only leave the region vulnerable to becoming a theater of competition, if not war between great powers. ASEAN leaders should talk loudly, clearly, and in unison about the potential of the Philippines-Japan military pact to ruffle many feathers in the region and beyond. Last line, the leaders need to remind each other about the old commitment to keep the region as zone of peace and neutrality that outside powers must respect. Yes, because we sign there's a declaration SOFAN at saka ang zone of neutrality peace ang ASEAN, and there's a declaration and even there's an agreement that we actually accede to. Kaya nire-remind din ng Pilipinas, sandali lang, meron kang mga inagrihan na sa ASEAN level. And that's SOFAN, yun nga binasa mo, at saka yung zone of peace and neutrality na dapat neutral at dapat din walang nuclear weapon na na ipaprocess, i-deposit, or whatever in the region. One of the very important tenets at importanteng bagay na lahat ng ASEAN countries nag-agree, which sa atin right now are being perceived to be violating that. Kasi nga, may installation ka ng yung nakita nila spotted sa Luzon, yung short and range missile launcher at saka yung mga sinasabi nga na point out ni President Putin noong June 28 sa meeting niya sa Security Council ng Russian Federation. So, yun pa lang, sa isang meeting ko with some other experts on international relations coming from different countries, I was in a Zoom meeting 2 days ago and then we're talking about the situation globally. Ang pinoint out nga nila sa akin, like, Ana, sabi, your country is now having that nuclear weapons as pointed out by President Putin. Sabi ko, that was in the news. I said, that is not a secret, I think, because one of the publication in the Philippines already wrote a news out of it. Sabi ko, si Putin na mismo ang nagsabi. So, ibig sabihin, may alam si Putin. Paano ba i-deny ko yan? Sabi ko, si President Putin na nagsabi. Hindi ko na ma-deny yan. Sabi ko, dun sa mga geopolitical expert that I was talking to, and I'm part of a network of geopolitical and international relations expert na minsan nag-uusap-usap kami just to talk about the situation in the world. So parang ganon. So ayun guys, na pakinggan natin si Professor Malindog Oy. So geopolitical analyst yan guys. So salamat sa inyong mga panonood. So doon nagtatapos yung video natin. Huwag kalimutan i-subscribe, i-like at i-share ang video ito para sa mga kababayan natin hindi nakapanonood ng mga ganitong importanteng video. Salamat sa panonood. Peace!